8 taong sakripisyo, tinapos sa 10 minutong pirmahan, habang nilalamig ako sa labas ng korte, si Enzo ay masayang bumibili ng milyong-pisong singsing para sa kanyang kabit gamit ang aking pera. Mag-commute ka na lang, baka madumihan mo ang Porsche ko, bastos na wika niya. Pero bago pa sila makaangiti lahat ng black card nila, ay na-decline tapos na ang aking pagtitiis. Oras na para bawiin ko ang aking kaharian at ipakita sa kanila ang impyerno. Kaya mo bang harapin ang galit ng isang asawang inubos ninyo? Pirmahan mo na lang yan, Danica. Huwag mo nang patagalin pa ang bagay na matagal na nating dapat ginawa. Ang boses ni Enzo ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa loob ng malamig na bulwagan ng Hall of Justice sa Manila. Nakatayo siya sa harap ko, maayos ang pagkakasuklay ng buhok, at nakasuot ng kanyang mamahaling coat na tila ba pupunta siya sa isang pagtitipon at hindi sa pagtatapos ng aming 8 taong pagsasama. Nakatitig ako sa 2 pahina ng kasunduan sa diborsyo at legal na hiwalayan na nakatapat sa akin. Ang dulo ng ballpen sa aking kanang kamay ay nangangatog. Malamig ang tsapa ng metal nito sa aking mga daliri. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magtanong kung bakit at paano kami humantong sa ganito, ngunit walang anumang tunog na lumabas sa aking lalamunan. Para akong naubusan ng hangin sa dibdib, ang puso ko ay parang pinipiga ng isang napakalakas na kamay. Ang sakit ay napakalalim na. Kahit ang umiyak ay hindi ko magawa sa harap niya. Inangat ko ang aking paningin at nakita ko ang kanyang muka. Walang bakas ng pagsisi, walang kahit kaanting awa. Sa likod niya nakatayo si Dr. Katrina Sarmiento, nakasuot ng eleganteng puting damit, nakatingin sa akin habang may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Katrina ang batang doktor na buong pagmamabang, yang ipinalit sa akin ni Enzo. Iwanan mo na ang panulat at pumirma ka na muling pagsasalita ni Enzo habang tumitingin sa kanyang mamahaling orasan. At kapag natapos ka na dyan, huwag mo nang hintayin na ihatid kita. Mag-commute ka na lang pabalik sa apartment mo. Huwag mong madudumihan ang upuan ng Porsche ko dahil sasakay dyan si Katrina. Hindi nababagay sa tulad mong walang pinag-aralan sa medisina ang sumakay sa sasakyan ng isang kilalang pamilya ng mga doktor. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay parang patalim na dahan-dahang sumusugat sa aking dignidad. 8 taon. 8 taon akong nanahimik at nagtiis sa pamilyang Villamor. Sa tingin nila, ay isa lamang akong ordinaryong babae na pumasok sa kanilang aristokratikong tahanan. Hindi nila alam na ang negosyo ng aking pamilya ang lihim na nagligtas sa Villamor Medical Center nung halos mabangkarot ito 5 taon na ang nakalilipas. Ako ang lihim na nagbayad ng milyon-milyong utang ng kanilang ospital at ako ang naggarantiya sa mga black card na ginagamit nila ni Doña Pilar para mamuhay na parang mga hari at reyna sa Maynila. Sinadya kong wag ipaalam sa kanila ang tunay kong yaman dahil gusto kong mahalin ako ni Enzo bilang ako at hindi dahil sa pera ng pamilya Alvarado. Ngunit sa huli, ang katapatan ko ay tinumbasan lamang nila ng paghamak. Para kay Doña Pilar, isa lamang akong mababang uri ng babae na hindi nararapat sa kanyang anak na doktor. Tumuwid ang aking likod. Sa kabila ng matinding kirot sa aking dibdib, pilit kong pinigilan ang tanging inig ng aking mga balikat. Ikinubli ko ang aking panghihina sa likod ng isang malamig at matatag na titig. Hindi ako luluhod, hindi ako magmamakaawa sa isang lalaking naging parasitiko sa aking buhay. Ibinaba ko ang panulat sa ibabaw ng papel matapos ilagay ang aking huling pirma. Ang itim na tinta ay mabilis na natuyo sa puting papel na parang nagmamarka ng formal na pagtatapos ng aking pagiging Mrs. Danica Villamor. Inabot ng abogado ang mga papel at tumango sa amin. Si Enzo ay hindi man lang lag-abalang magpasalamat o tumingin muli sa akin. Mabilis niyang hinawakan ang bewang ni Katrina at sabay silang tumalikod, naglalakad palabas ng gusali habang nagtatawanan na parang walang taong nasaktan sa kanilang likuran. Nakatayo ako sa gitna ng malamig na bulwagan habang pinapanood ang kanilang paglayo. Tumingala ako sa kisame, huminga ng malalim upang pigilan ang mga luha na nagbabadyang pumatak sa aking mga mata. Ang bawat pagtibok ng aking puso ay puno ng matinding galit at kabiguan. Ngunit,
kasabay nito ay ang isang bagong liwanag na dahan-dahang gumigising sa aking pagkatao. Ilang minuto ang lumipas bago ako dahan-dahang naglakad palabas ng Hall of Justice. Ang mainit na hangin ng Maynila ay sumalubong sa aking muka. Sa gilid ng kalsada, nakaparada ang isang itim na SUV na nakatinted ng makapal. Pagkakita sa akin, mabilis na bumaba ang aking personal na driver at pinabuksan ako ng pinto. Pumasok ako sa loob ng sasakyan at isinara ang pinto tulu. Yang inihihiwalay ang aking sarili sa maingay na mundo sa labas, sa loob ng tahimik na sasakyan. Ang aking panginginig ay tuluyang sumabog. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang aking pag-inga ay naging mabilis at mabigat, habang ang mga luhang matagal kong pinigilan ay tuluyang umagos sa aking mga pisngi. Umiyak ako nung walang tunog ang aking mga balikat ay naikakumpas sa bawat paghikbi. Ngunit ang pag-iyak na ito ay hindi dahil sa pagnanais na bumalik si Enzo. Ito ang pagtangis ng pagluluksa para sa 8 taong nasayang sa mga taong walang utang na loob. Matapos ang ilang minutong pagbuhos ng emosyon, kinuha ko ang tissue mula sa aking bag at pinunasan ang aking muka. Ang panginginig sa aking mga kamay ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na pagpapasya. Kinuha ko ang aking telepo at hinanap ang numero ni Ate Marco, ang punong tagapayo ng Alvarado Investment Group. Nagsagot ang linya sa 3 ring. Ma'am Danica, narinig ko ang balita mula sa korte. Maayos po ba ang lahat? Ang tanong ng abogado sa kabilang linya may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Marco, ang wika ko sa isang malamig at walang katimtimang boses na tila ba ang babaeng umiyak kanina ay tuluyan ng namatay. Gusto kong gawin mo ang utos ko sa loob ng 5 minuto. Ano po yon, Ma'am Danica? I-freeze mo ang lahat ng 5 unlimited black card na nakakonekta sa aking pangunahing account. Lahat ng card na hawak ni Enzo Villamor at ng kanyang inang si Doña Pilar. Batakin mo rin ang lahat ng credit line at bank guarantee na ibinigay ng pamilya Alvarado sa Villamor Medical Center. Gawin mo ngayon din. Natahimik ang abogado sa kabilang linya ng ilang segundo bago sumagot sa isang malalim na boses. Masusulot po, Ma'am Danica. Sa loob ng 5 minuto, wala na silang access sa kahit 1 sentimo ng pamilya ninyo. Ibinaba ko ang telepno at isinandal ang aking ulo sa upuan ng sasakyan habang tumitingin sa tanawin sa labas ng bintana. At sa mismong sandaling iyon sa loob ng isang mamahaling butik ng Bulgari sa Greenbelt, Makati, nakatayo si Enzo sa harap ng counter kasama si Katrina. Nakangiti si Enzo habang itinuturo ang isang kumikislap na diamond engagement ring na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. Kukunin namin ito, ang maabang pahayag ni Enzo sa sales associate habang inilalabas ang kanyang kulay itim na credit card na may tatak ng pamilya Villamor. Mabilis na kinuha ng sales associate ang card at ipinasok ito sa terminal ng bangko. Tumitig si Katrina sa singsing, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman habang iniisip ang kanyang magiging buhay bilang bagong reyena ng pamilya Villamor. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo, ang maliit na screen ng terminal machine ay naglabas ng isang pulang ilaw. Isang paulit-ulit na tulog ng pagtangi ang lumabas sa aparato at sa gitna ng screen ay lumitaw ang malalaking pulang titik na naglalaman ng mensahe mula sa bangko, "Account frozen, transaction declines." Hindi alam ni Enzo na habang nakasandakig ako sa loob ng aking sasakyan, ang kanyang buong mundo ay dahan-dahan ng gumuguho. Ayon sa ulat na tinanggap ko mula kay Marco, pagkaraan ng ilang minuto ang eksena sa loob ng butik sa Greenbelt ay naging isang malaking kayahiya para sa isang tulad ni Enzo na napakataas ng tingin sa kanyang sarili. Ano ang ibig sabihin nito? Ang galit na tanong ni Enzo sa sales associate habang nakatitig sa pulang mensahe sa screen ng terminal machine. Subukan mo muli. Baka may problema lang ang linya ng bangko ninyo. Imposibleng ma-decline ang card na yan. Subalit sa pangalawa at pangatlong pagkakataon na ipinasok ang itim na card, ang parehong babala pa rin ang lumabas. Nagsimula ng mag-usap-usap sa mahinang boses ang ibang mga maminili at ang mga empleyado sa loob ng mamahaling tindahan. Ang mukha ni Enzo ay nagpalit-palit ng kulay mula sa pamumula,
patungo sa pamumutla. Sir, baka po may iba kayong card na pwedeng gamitin? Ang magalang, ngunit may malamig na tono na tanong ng manager ng boutique na tila ba nag-aalinlangan na sa kakayahan ni Enzo na magbayad. Inilabas ni Enzo ang isa pa niyang card at kasunod nito ang pangatlo mga card na parehong nakatali sa akin at sa aking pamilya. Ngunit tulad ng nauna, ang bawat subok ay nagtatapos sa parehong kabiguan. Ang mamahaling diamond ring na buong pagmamabang yang ipinangako ni Enzo kay Katrina ay nanatiling nakatago sa loob ng salaming lalagyan. Tumingin si Katrina kay Enzo at sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang matamis na ngiti ay napalitan ng isang patag at nagdududang titig. Ang lalaking ipinagmamalaki niyang tagapagmana ng isang mayamang pamilya ng mga doktor ay hindi man lang makabili ng isang singsing dahil sa na-freeze na card. Umalis sila sa tindahan na bagsak ang mga balikat at puno ng kapahiyaan, habang si Enzo ay patuloy na sumisigaw sa kanyang telpon o upang tawagan ang customer service ng bangko nang hindi nalalamang ang taong nagmamay-ari ng perang ginagamit niya ay hindi na kailanman magpapadala ng tulong. Habang nangyayari yon sa malaking mansyon ng mga Villamor sa Forbes Park, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang malawak na beranda. Nagdaos siya ng isang marangyang tiyempo ng tsa kasama ang ilang kilalang kababaihan mula sa mataas na lipunan ng Maynila. Ang layunin ng pagtitipon ay malinaw ang ipagmalaki sa lahat na ang kanyang anak ay malaya na mula sa akin. Salamat sa Diyos. At natapos din ang kahibangan na iyon, ang panlalait na pahayag ni Doña Pilar habang dahan-dahang hinahalo ang kanyang saa gamit ang pilak na kutsara. Napakahirap magkaroon ng manugang na walang pinagmulan, walang kaalam-alam sa tamang asal, at walang maipagmamalaking titulo sa lipunan. Na yung wala na siya makakahinga, na nang maluwag ang pamilya Villamor. Nagdatango ang kanyang mga kaibigan, nakikipagpalitan ng mga niti at sismis. Sa paningin ni Doña Pilar, ang pagtatapos ng aming kasal ay isang tagumpay para sa kanilang pangalan. Sa loob ng 8 taon, itinuring niya akong isang pabigat at isang parasitiko na nakikihati sa kanilang yaman, habang ang katotohanan ay ang aking pera ang nagpapanatili sa marang yang bahay na kanyang kinatatayuan. Ngunit ang kanyang hapon ng pagmamayabang ay biglang naputol nang mabilis na pumasok sa beranda si Mr. Reyes, ang Chief Financial Officer ng Villamor Medical Center. Pawisan ang mukha ng matandang lalaki, hawak ang isang makapal na folder at halos hindi makahinga sa matinding takot. Doña Pilar, kailangan ko po kayong makausap sa lalong madaling panahon. Ang pabulong. Ngunit hinaras na pahayag ni Mr. Reyes habang nakatingin sa mga panauhin. Reyes, wala ka bang paggalang? Ang inis na sagot ni Doña Pilar habang ibinababa ang kanyang tasa. Hindi mo ba nakikitang may mga bisita ako? Bumalik ka sa ospital at dun mo ako hintayin. Ma'am, hindi na po makapaghihintay ito, ang halos umiyak na tugon ng CFO. Tumawag na po ang 3 pangunahing bangko. Lahat ng aming credit line ay pormal ng kinansela ngayong hapon. Ang aming mga pangunahing account ay na-freeze. At mas malala pa po, humihingi ang bangko ng buong pagbabayad para sa aming 500 milyong pisong utang sa loob ng 7 oras. Napatigil ang lahat ng babae sa paligid ng lamesa. Ang tunog ng mga kutsara at tasa ay tuluyang nawala na palitan ng isang nakakabinging katahimikan sa buong beranda. Ano ang pinagsasasabi mo ang paggalit na sigaw ni Doña Pilar bagaman ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig? Bakit gagawin ng bangko iyon? May sapat kaming pondo. Ma'am, ang buong collateral at pondo na nagpapatakbo sa ospital nitong mga nakaraang taon ay nakatali sa pangalan ni Danica Alvarado, ang mahinang paliwanag ng CFO. Nang pirmahan ninyo ang hiwalayan ngayong umaga, pormal na inatras ng kanyang pamilya ang lahat ng bank guarantee. Wala na tayong pirang magagamit para sa operasyon ng ospital bukas. Ang mukha ni Doña Pilar na kanina lang ay puno ng kapalaluan ay mabilis na nawala ng kulay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng matindi dahilan upang maipatong niya ang kanyang tasa sa mesa nang may malakas na kalansing. Ang mga bisita sa kanyang paligid ay nagpalitan ng mga nagtatakang tingin at ang ilan sa kanila ay nagsimula ng kumuha ng kanilang mga gamit upang magpaalam batid na ang pamilya Villamor ay nasa gitna ng isang malaking krisis.
Umalis kayo ang galit na utang ni Doña Pilar sa kanyang mga kaibigan, habang pinipilit na panatilihin ang kanyang natitirang dignidad. Umalis muna kayo nang makalabas ang mga bisita, mabilis na pumasok si Enzo sa mansyon, bakas pa rin sa kanyang muka ang galit mula sa nangyari sa butik. Ma'am, ano ang nangyayari sa mga card natin? Bakit ayaw gumana ng kahit ano ang sigaw ni Enzo habang mabilis na naglalakad patungo sa beranda? Tumingin si Doña Pilar sa kanyang anak at sa kauna-unahang pagkakataon nakita ni Enzo ang matinding takot sa mga mata ng kanyang ina. Yun ay dahil ang babaeng itinapon mo ngayong umaga, ang nagpapakain sa atin sa loob ng 8 taon ang nanginginig na bulong ni Doña Pilar. Hindi yan totoo ang sigaw ni Enzo na ayaw tanggapin ang katotohanan. Isang ordinaryong babae lang si Danica. Wala siyang kakayahang gipitin ng pamilya natin. Tahimik lang si Mr. Reyes na ibinaba ang mga dokumento sa mesa. Ang mga papel na iyon ay naglalaman ng mga lagda at garantiya ng pamilya Alvarado na siyang nagpanatili sa pangalan ng mga Villamor sa loob ng halos 1 dekada. Hindi ako papayag na mawala ang lahat sa atin ng malamig at madilim na wika ni Doña Pilar habang dahan-dahang tumatayo. Hindi ko hahayang sirain ng isang babaeng tulad niya ang pangalan ng mga Villamor. Saan ka pupunta, Ma'am? Ang tanong ni Enzo habang nakikita ang kanyang inang naglalakad patungo sa loob ng kanyang silid. Pumasok si Doña Pilar sa kanyang pribadong silid at mabilis na pinalabas ang mga kasambahay. Lumapit siya sa malaking painting sa dingding at inalis ito upang ipakita ang isang nakatagong vault. Mabilis niyang inilagay ang kombinasyon ng numero at binuksan ang pinto ng bakal. Sa loob ng vault, kinuha niya ang isang makapal na pulang folder na naglalaman ng mga lumang dokumento ng ari-ariya ng ospital, kasama ang mga blankong papel na may mga lumang lagdako noong ako ay nagtiwala pa sa kanila. Enzo, pumasok ka rito ang utos ni Doña Pilar habang nakatitig sa mga papel. Kung ayaw ibigay ng babaeng, iyon ang perang kailangan natin. Gagamitin natin ang kanyang pangalan upang makuha ang gusto natin. Lumapit si Enzo at nakita ang hawak na kanyang ina. Ang panlililang at ang paggawa ng peking lagda ang tanging paraan na naiisip ng 2 taong ayaw tumanggap ng kanilang sariling pagkatalo. Hindi sapat para sa pamilya Villamor ang saktan ako at itapon na parang basura. Sa gitna ng kanilang kawalan ng pag-asa, pinili nilang tumawid sa isang pintuan na magdadala sa kanila sa tuluyang kapahamakan. Ayon sa mga ebiden, siya nakalap ng aking security team. Makalipas ang 2 araw, nagtipon si Doña Pilar, si Enzo at si Katrina sa loob ng pribadong opisina ng presidente sa Villamor Medical Center. Gabi na noon at ang buong gusali ng administrasyon ay tahimik at wala ng mga empleyado. Sigurado ka ba rito, Ma'am? Ang tanong ni Enzo habang nakatitig sa mga dokumentong nakatapat sa kanya sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hawak ang isang mamahaling panulat. Pekein ang lagda ni Danica sa isang 300 milyong pisong loan agreement. Kapag nalaman ito ng bangko, kulong ang bagsak natin. Tumingin si Doña Pilar sa kanyang anak nang may matinding galit at paghamak sa kanyang mga mata. At ano ang gusto mong mangyari, Enzo? Ang tanong ng matandang babae habang nakatayo sa tabi ng bintana. Gusto mo bang magising bukas na sarado na ang ospital na pinalago ng iyong ama? Gusto mo bang makita ng buong Maynila na ang pamilya Villamor ay nabangkarot dahil sa isang babaeng Alvarado? Hindi iyon mangyayari, Ma'am. Ang mabilis na pagsingit ni Katrina habang inilalapag ang ilang opisyal na selyo ng ospital sa mesa. Inayos ko na ang mga internal na papel sa medical board. Walang makakahalata na ginamit natin ang pondo para sa mga bagong kagamitan sa ospital bilang collateral. Kapag nakuha natin ang pera mula sa bangko, mababayaran natin ang mga utang at walang makakaalam. Tumingin si Enzo kay Katrina. Ang suporta ng kanyang bagong kasintahan ay nagbigay sa kanya ng maling lakas ng loob. Ang takot sa kanyang dibdib ay mabilis na napalitan ng kasakiman at pride. Ayaw niyang lumabas na talunan sa harap ng babaeng ipinalit niya sa akin. Akin na ang panulat ang malamig, nasabi ni Enzo. Sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa mesa, dahan-dahang ginaya ni Enzo ang aking lagda sa bawat pahina ng kontrata.
8 taon kaming nagkasama bilang mag-asawa at sa 8 taong yon kabisadong-kabisado niya ang bawat kurba at linya ng aking lagda dahil marami na siyang beses na nakitang pumipirma ako sa mga check para bayaran ang kanyang mga pansariling gastusin. Matapos ilagay ang huling lagda, mabilis na kinuha ni Katrina ang selyo ng ospital at ibinaon ito sa ibabaw ng papel. Ang pulang tinta ay kumalat sa tabi ng aking peking lagda na tila ba isang patak ng dugo na nagmamarka sa kanilang krimen. Nagawa na natin ang nakatagong niti ni Doña Pilar habang pinagmamasdan ang dokumento. Ipadala mo agad ito sa bangko bukas ng umaga, Reyes, at siguraduhin mong walang lalabas na balita tungkol dito. Ngunit ang hindi alam ng 3 taong yon, ang pangalan ng pamilya Alvarado sa mga bangko sa Pilipinas ay hindi lamang isang simpleng sulat sa papel. Ito ay nakatali sa isang advanced na financial monitoring system na direktang nakakonekta sa aking pribadong opisina sa Alvarado Investment Group. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana sa ika-4 na palapag ng aming gusali sa Bonifacio Global City. Ang ilaw ng lungsod sa ibaba ay kumikislap sa gitna ng kadiliman ng gabi. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape nang biglang maglabas ng tuloy-tuloy na tunog ng babala ang computer sa aking mesa. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa aking upuan. Sa gitna ng screen, may isang malaking pulang kahon na nagpapakita ng isang nakabimbing transaksyon. A 300 million loan application, guarantor Danica Alvarado, applicant Villamor Medical Center. May kumatok sa pinto ng aking opisina at agad na pumasok si Ate Marco na may hawak na tablet. Ma'am Danica, nag-trigger po ang ating fraud detection system, ang bunga Di Marco na may seryosong muka. Isang loan application mula sa Rural and Commercial Bank ang pumasok gamit ang inyong pangalan at personal na asset bilang collateral. Sinubukan nilang i-bypass ang inyong primary verification code. Tinitigan ko ang scan copy ng dokumento na lumabas sa aking screen. Ang aking lagda ay halos perpekto ang pagkakasulat. Kung ang isang ordinaryong tao ang titingin, iisipin nilang ako talaga ang pumirma nito. Ngunit sa ilalim ng lagda, may isang maliit na detalye sa dulo ng linya na tanging ako lamang ang nakakaalam kung paano gawin isang lihim na marka na wala sa peking lagda na ginawa ni Enzo. Sila Enzo at Doña Pilar ang gumawa nito, ang malamig kong wika habang nakatitig sa screen. Opo, ma'am. Kasama rin po ang lagda ni Dr. Katrina Sarmiento bilang witness sa board approval, ang dagdag ni Marco. Ma'am, pader na ang dinangga nila. Ito ay hindi na lamang usapin ng pamilya o hiwalayan. Ito ay estafa sa pamamagitan ng falsification of commercial documents. Pwede na natin silang ipakulong agad bukas ng umaga. Natahimik ako ng ilang segundo. Ang sakit na naramdaman ko nung umaga sa Hall of Justice ay tuluyan ng nawala, napalitan ng isang napakalalim at napakalalamig na galit. Hindi ko akalaing ang lalaking minahal ko ng 8 taon ay kakayanin na gumawa ng krimen laban sa akin upang ipagpatuloy lamang ang kanyang marangyang pamumuhay. Huwag muna natin silang ipakulong bukas, Marco, ang mahina, nang sabi ko habang ibinababa ang tasa ng kape. Mamang nagtatakang tanong ng abogado. Pababayaan natin silang makuha ang pera? Hayaan nating pumasok ang loan sa kanilang account, ang sagot ko habang may munting ngiti sa aking mga labi. Kapag nakuha na nila ang pera, gagamitin nila yon para bayaran ng ilang utang at magyabang muli. Gusto kong isipin nila na matagumpay ang kanilang krimen. Gusto kong maramdaman nila na muli silang nakatayo sa tuktok ng mundo. At kapag nakatayo na sila sa pinakamataas na bahagi ng kanilang ilusyon, dun natin sisirain ang lahat. Masusunod po, Ma'am Danica, ang sagot ni Marco na may kasamang paggalang. Ihahod ko ang formal na demanda, ngunit itatabi ko ang lahat ng audit trails at digital evidence. Nang umalis si Marco, tumingin muli ako sa bintana. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa salamin na lumilikha ng mga linya ng tubig na parang mga luha. Ngunit ang mga luhang yon ay hindi na para sa akin. Sige, Enzo. Doña Pilar, magpakasaya muna kayo sa perang nakuha ninyo sa pamamagitan ng pagnanakaw. Dahil ang bawat sentimo na hahawakan ninyo mula ngayon ay magiging kadena na hihila sa inyo patungo sa kulungan.
Ilang araw matapos pumasok ang peking loan sa account ng Villamor Medical Center, nagpasya akong pumunta mismo sa ospital. Isang simpleng damit lamang ang isinuot ko, nagsuot ng face mask at malaking salamin upang huwag makilala ng sinuman. Sa loob ng 8 taon ng aming kasal, bihirang-bihira akong payagan ni Doña Pilar na humakbang sa loob ng gusaling ito. Para sa kanya, ang isang tulad ko na walang titulo sa medisina ay isang kahihiyan kung makikita ng kanyang mga kolega. Ngunit na yung araw, pumasok ako hindi bilang asawa ni Enzo, kundi bilang taong may hawak ng kanilang kapalaran. Pumasok ako sa emergency room ng ospital. Ang hangin sa loob ay amoy gamot at antiseptiko. Ngunit may kasama ring matinding amoy ng kapabayaan at kawalan ng pag-asa. Habang naglalakad ako sa mga pasilyo, nakita ko ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng marang, yung opisina ng administrasyon, at ng tunay na kalagayan ng ospital. Ang mga dingding sa pampublikong ward ay may mga crack, ang mga ilaw ay kumukurap-kurap, at ang mga pasyente ay nakahiga sa mga folding bed na nakalinya sa gitna ng daanan dahil sa kulang na pasilidad. Nakatayo ako sa tabi ng nurse station nang marinig ko ang 2 batang doktor na nag-uusap. Sa mahinang boses, ang kanilang mga mukha ay halatang pagod at puno ng stress. Nasaan na ba ang bagong batch ng mga oxygen tank at emergency medicine? Ang tanong ng isang lalaking doktor habang binabasa ang chart ng pasyente. Kahapon pa dapat dumating yon. May 3 pasyente tayo sa ICU na kailangan ng tuloy-tuloy na supply. Huwag ka nang umasa, doktor, ang malungkot na sagot ng babaeng nurse. Narinig ko sa finance office na pinigil ng management ang pambayad sa supplier. Ginamit daw ang pondo para sa isang emergency administrative expense. Pati ang allowance at hazard pay natin ngayong buwan, na-delay na naman. Napakunot ang aking nose sa ilalim ng aking mask. Emergency administrative expense. Alam ko kung saan napunta ang perang yon. Napunta yon sa pagbili ni Enzo ng kanyang bagong mamahaling sasakyan at sa pagpupundo ni Doña Pilar sa kanyang mga marang, yang pagtitipon upang takpan ang kanilang pagkakautang. Ipinagpalit nila ang buhay ng mga pasyente at ang kapakanan ng sarili nilang mga empleyado para lamang sa kanilang sariling kapalaluan. Habang nakatayo ako roon, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa dulo ng pasilyo ng Pediatric Emergency Unit. Isang mabilis na takbo ng mga medical staff ang aking nakita, kasunod ang hysterical na iyak ng isang ina. "Pakiusap, putulungan ninyo ang anak ko," ang sigaw ng ina habang nakaluhod sa sahig. Hawak ang kamay ng isang maliit na batang lalaki na nakahiga sa stretcher. Mabilis na bumababa ang oxygen level niya. Sabi ninyo, ire-ready ang ventilator. Lumapit ang isang senior nurse, ang muka ay puno ng awa, ngunit walang magawa. "Mrs. Pasensya na po," ang kanging inig na sabi ng nurse. Ang tanging natitirang ventilator sa pediatric unit ay hindi magamit dahil sira ang pangunahing module. Hindi po naaprubahan ng opisina ni Dr. Enzo Villamor ang pondo para sa pagkukumpuni nito nitong nakaraang linggo. Kailangan po nating ilipat ang bata sa ibang ospital. Hindi na po aabot ang anak ko kung ililipat pa sa iba ang hiyaw ng ina habang yumayakap sa kanyang anak. "Wala na po ba kayong awa?" Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa aking muka. Nakatitig ako sa maliit na batang lalaki na nahihirapang huminga, ang kanyang maliliit na labi ay nagsisimula ng mamuti. Si Enzo, ang lalaking ipinagmamalaki ng kanyang pamilya bilang isang dakilang doktor, ay mas piniling bumili ng luxury items kaysa kumpuniin ang mga kagamitang magliligtas sa buhay ng isang bata. Ang galit na nararamdaman ko sa aking dibdib ay hindi na lamang tungkol sa akin. Hindi na ito tungkol sa isang nasirang kasal o sa isang pamilyang nagtaksil sa akin. Ito ay tungkol sa mga walang laban na taong nagdurusa dahil sa kasakiman ng pamilya Villamor. Dahan-dahan akong lumapit sa nurse station sa gitna ng kaguluhan. Kinuha ko ang medical chart ng bata na nakatapat sa mesa. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig sa matinding emosyon habang binabasa ko ang diagnosis ng bata. Ang aking kamay ay kusang humigpit sa papel dahilan upang maging nanhum at magusot ang gilid ng medical chart. "Excuse me, miss? Hindi mo pwedeng hawakan ang chart na yan?" ang mabilis na sabi ng isang doktor na lumapit sa akin.
Inalis ko ang aking malaking salamin at dahan-dahang ibinaba ang aking face mask. Nang makita ng doktor at ng senior nurse ang aking muka, napatigil sila. Bagaman hindi ako madalas pumunta sa ospital, ang aking larawan ay nakasabit pa rin sa ilang lumang dokumento ng donor board ng ospital. Mrs. Alvarado ang gulat na bulong ng senior nurse. Ihanda ninyo ang operating room na yun din, ang malamig, at may autoridad kong utos habang nakatitig sa doktor. Ipadala ang bata sa VIP Isolation Surgery Unit. Ako ang magbabayad ng lahat ng gastusin at ako ang magpapasok ng mga kinakailangang kagamitan mula sa Alvarado Medical Network sa loob ng 20 minuto. Ngunit ma'am, si Dr. Enzo po ang nag-utos na huwag magpasok ng pasyente sa VIP unit nang walang paunang bayad, ang nag-aalangan na, sabi ng doktor. Tinitigan ko ang doktor ng diretso sa kanyang mga mata. Si Dr. Enzo Villamor ay wala ng kapangyarihan sa ospital na ito mula ngayong araw. Sundin mo ang utos ko kung ayaw mong mawala ng lisensya kapag pumasok ang mga abogado ko sa gusaling ito. Ang lakas at autoridad sa aking boses ay naging sapat upang mabilis na kumilos ang doktor at ang mga nurse. Agad nilang isinugod ang bata sa VIP unit habang ako ay mabilis na tumawag kay Marco upang magpadala ng emergency medical supplies mula sa aming sariling foundation. Nakatayo ako sa gilid ng pasilyo habang pinapanood ang pagpasok ng bata sa operating room. Hawak ko pa rin sa aking kamay ang nagusot na medical chart ng bata. Tumingin ako sa itaas ng gusali, kung saan naroon ang marang, yang opisina ni Enzo. Napakababa ng tingin ninyo sa akin, Enzo. Doña Pilar, inakala ninyo na ang pera lamang ang kaya kong kunin sa inyo. Ngunit ngayon, sinisigurado ko sa inyo, hindi ko lang kukunin ang pera ninyo. Kukunin ko ang ospital na ito, tatanggalan ko kayo ng lisensya, at sisiguraduhin kong ang pangalang Villamor ay magiging simbolo ng kapahiyaan sa buong bansa. Inilagay ko ang nagusot na medical chart sa aking bag bilang paalala. Ang laro ay hindi na lamang tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa pagbawi sa dignidad ng mga taong pinagsamantalahan nila. Pagkaraan ng 2 oras na kaba at paghihintay sa labas ng VIP operating room, dahan-dahang namatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto. Lumalabas ang lead surgeon na ipinadala mula sa Alvarado Foundation, inaalis ang kanyang mask habang may ngiti sa kanyang muka. Ligtas na po ang bata. Ma'am Danica, naisabit natin ang kanyang lagay at naisagawa ang kailangang operasyon gamit ang mga kagamitang idinirekta ninyo. Huminga ako ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman ko ang isang munting kaginhawaan sa aking dibdib. Tumingin ako sa ina ng bata na kasalukuyang nakaluhod sa sahig, umiiyak habang nagpapasalamat sa mga doktor at sa may kapal. Lumapit ako sa kanya, dahan-dahang itinayo ang babae at pinalakas ang kanyang loob bago ako naglakad patungo sa isang tahimik na sulok ng pasilyo. Habang nakaupo ako sa isang kahoy na bench sa tabi ng maliit na hardin ng ospital, isang matandang nurse ang dahan-dahang lumapit sa akin. May hawak siyang 2 baso ng warm water at inabot ang isa sa akin. Inumin mo muna ito, Hija, ang magalang na sabi ng matandang babae. Tumingin ako sa kanyang name tag, Head Nurse Teresa. At sa sandaling magtagpo ang aming mga mata, tila may pamilyar na memorya na nagbalik sa aking isip. Si Nurse Teresa ang senior nurse na nag-alaga sa aking ina 12 taon na ang nakalilipas sa isang pampublikong ospital bago siya pumanaw. Kilala mo pa ba ako, Nurse Teresa? Ang mahina kong tanong habang tinatanggap ang baso. Nakatitig sa akin ang matandang nurse bago dahan-dahang tumango ang kanyang mga mata ay napuno ng init at awa. Paano ko malilimutan ang anak ng napakabait na si Ginang Alvarado? Nalaman ko na ikaw ang naging asawa ni Dr. Enzo. Ngunit hindi ako kailanman nakalapit sa iyo dahil sa striktong utang ni Doña Pilar na huwag makipag-usap ang mga lumang staff sa kanyang pamilya. Isang pait na niiti ang lumabas sa aking mga labi. Si Doña Pilar ay laging natatakot na may makakilala sa akin at malaman ng lahat ang aking tunay na pinagmulan. Salamat sa ginawa mo para sa batang iyon kanina, Danica, ang dagdag ni Nurse Teresa habang nakatingin sa malayo.
Kung hindi ka dumating, baka isa na namang buhay ang nawala sa ospital na ito. Napakasakit para sa aming mga nurse at doktor na makitang nagdurusa ang mga pasyente dahil sa kawalan ng gamot at kagamitan. Nabalitaan ko na 2 buwan na kayong hindi nakakatanggap ng buong sahod, ang sabi ko sa kanya. Bakit kayo nananatili rito? Nakahinga ng malalim ang matandang nurse ang kanyang mga kamay na may mga wrinkles ay dahan-dahang naghawak. Nananatili kami dahil sa mga pasyente, Hija. Ang karamihan sa amin dito ay nagsumpa sa aming propesyon. Hindi namin kayang talikuran ang mga taong nangangailangan. Kahit na ang pamilya Villamor ay tinitingnan lamang kami bilang mga munting manggagawa. Narinig pa nga namin na magkakaroon ng malaking kasal si Dr. Enzo at Dr. Katrina sa susunod na buwan sa isang mamahaling resort sa Balisin, habang ang mga janitor at utility staff dito ay walang maipambili ng bigas para sa kanilang pamilya. Ang bawat salita ni Nurse Teresa ay nagpaalala sa akin kung bakit ako narito. Sa loob ng 8 taon, ang aking pera ay ginamit ng pamilya Villamor upang bilhin ang kanilang mga mamahaling damit, alahas at suportahan ang kanilang mga maling luho. Habang ang mga tunay na bayani ng ospital na ito, ang mga doktor, nurse at manggagawa na totoong nagmamalasakit sa buhay ng tao, ay ginugitom at pinagsasamantalahan. Ang aking paghihiganti ay hindi na lamang isang personal na laban ng isang nasirang babae. Ito ay naging isang obligasyon na itama ang isang napakalaking kabaligtaran. Salamat, Nurse Teresa, ang mahinang sabi ko habang tumatayo. Pangako ko sa iyo, hindi na magtatagal ang pagdurusa ninyo sa ospital na ito. Tumango ang matandang nurse, bagaman hindi niya lubos na nauunawaan ang ibig kong sabihin. Naglakad ako patungo sa gitna ng hardin ng ospital kung saan may isang lumang fountain na wala ng tubig. Tumingin ako sa aking kanang kamay. Sa aking daliri, mayroon pa ring manipis na puting marka, ang marka na naiwan ng aking wedding ring na itinabi ko sa aking bag pagkalabas ko ng Hall of Justice. Inilabas ko ang gintong singsing mula sa aking bulsa. Nakatitig ako sa kumikislap na metal na naglaman ng 8 taong kasinungalingan, sakripisyo at kababaang loob. Walang natitirang pagmamahal sa aking dibdib para kay Enzo. Ang natitira na lamang ay ang malamig na katotohanan na ang lalaking yon ay hindi kailanman naging karapat-dapat sa akin. Dahan-dahan kong ibinuka ang aking mga daliri at hinayaan kong mabitawan ang singsing. Bumagsak ito sa malalim at madilim na kanal sa ilalim ng fountain, dahan-dahang nawawala sa gitna ng dumi at putik upang hindi na kailanman makita muli. Inilabas ko ang aking telepo at tinawag si Ate Marco. Ma'am Danica? Ang mabilis na sagot ng aking abogado, Marco, handa na ba ang mga dokumento para sa buyout ng mga shares ng Villamor Medical Center? Ang tanong ko sa isang malamig at matatag na boses. Opo, ma'am. Dahil sa na-freeze na assets at sa malaking utang ng ospital sa bangko, ang presyo ng stock ng pamilya Villamor ay bumagsak ng higit sa 60% ngayong hapon. Nakahanda na ang ating holding company na bilhin ang 55% ng kabuang COFAN mula sa ibang mga investors na natatakot ng mabangkarot. Binin niyo ang lahat ng shares na pwedeng bilhin ang utos ko. At magpatawag ka ng isang emergency board meeting para sa susunod na linggo. Masusunod po, ma'am. Paano naman po ang kaso ng falsification of documents laban kina Enzo at Doña Pilar? Ihanda mo ang arrest warrant, ang sagot ko, habang tumitingin sa malaking logo ng Villamor Medical Center na nakasabit sa tuktok ng gusali. Ngunit ihain ninyo ang warrant sa gitna mismo ng board meeting. Gusto kong makita na lahat ng doktor at miyembro ng board kung paano mawawala ng korona ang pamilyang nag-akalang sila ang nagmamay-ari sa buhay ng ibang tao. Ibinaba ko ang telepo at pinalakas ang aking loob. Ang panahon ng pagtitiis ay natapos na. Ang panahon ng paniningil ay opisyal na nagsimula. Isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City ang pinili ni Doña Pilar para sa aming huling pagkikita bilang isang pamilya. Nang pumasok ako sa pribadong silid ng restaurant, nakita ko silang 3 na nakaupo sa tabi ng malaking mesa na puno ng mga mamahaling pagkain. Si Doña Pilar ay nakasuot ng isang mamahaling seda na terno. Si Enzo ay naka-designer suit at si Katrina ay may suot na isang napakalaking diamond ring sa kanyang daliri.
Ang singsing na sa tingin ko ay nabili nila gamit ang pera mula sa 300 milyong pisong loan na nakuha nila sa pamamagitan ng pagpepeke ng aking lagda. Dumating ka rin sa wakas, Danica, ang bungad ni Doña Pilar na may kasamang mapang-asar na ngiti. Akala ko ay natatakot ka nang humarap sa amin pagkatapos mong i-freeze ang mga card namin. Subalit tulad ng nakikita mo ang pamilya Villamor ay hindi basta-basta natitibag ng isang tulad mo. Umupo ako sa tapat nila nang walang anumang emosyon sa aking muka. Dahan-dahan kong kinuha ang baso ng malamig na tubig at uminom ng kaunti. Pinapanood ang kanilang mga kilos na parang nanonood ng isang murang dula. Naisipan namin na maging mabait sa iyo sa huling pagkakataon, Danica, ang pagsingit ni Enzo habang inilalapag ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa. Ito ang waiver at quitclaim para sa natitirang ari-ariya na nakatalipa sa pangalan mo. Pirmahan mo na ito upang tuluyan ng maputol ang anumang koneksyon mo sa aming pamilya. Inilabas naman ni Katrina ang isang eleganteng kulay ginto na sobre mula sa kanyang mamahaling bag at dahan-dahang inilapit ito sa akin. At syempre, gusto ka naming iimbita sa aming kasal ni Enzo sa susunod na buwan sa Balesin Island. Ang nakangiting sabi ni Katrina, ang kanyang boses ay puno ng pangingit-ngit at pang-aasar. Gusto kong makita mo kung paano ikakasal si Enzo sa isang babaeng may parehong antas at propesyon sa kanya. Isang babaeng totoong nababagay sa pamilya Villamor. Tiningnan ko ang gintong sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi ako nasaktan. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding kagustuhan na tumawa dahil sa kanilang kawalan ng alam. Ang singsing sa daliri ni Katrina, ang magarang kasal na kanilang pinaplano, at ang bawat piraso ng pagkain na kanilang kinakain na yung gabi ay binili gamit ang pera ng pagnanakaw na magdadala sa kanila sa bilangguan. Bakit hindi ka nagsasalita, Danica, ang tanong ni Doña Pilar habang dahan-dahang sumusubo ng pagkain? Natigilan ka ba dahil nalaman mo na nakakuha kami ng bagong pondo mula sa bangko nang wala ang tulong mo? Inakala mo ba na kapag iniwan mo kami ay luluhod kami sa'yo? Ang pamilya Villamor ay may sapat na koneksyon upang mabuhay nang wala ang pera ng iyong pamilya. Ibinaba ko ang aking baso ng tubig sa mesa. Lumika ito ng isang banayad na tunog sa tahimik na silid. Tumingin ako kay Enzo, pagkatapos ay kay Doña Pilar at sa huli ay kay Katrina. Nasisiyahan ba kayo sa inyong pagkain? Ang mahina at kalmado kong tanong. Napakunot ang noni Enzo sa aking reaksyon. Inasahan niya na iiyak ako magagalit. O kaya ay tatangging pumirma sa kanilang quitclaim. Ngunit ang aking labis na kalmado ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Huwag gulang ibahin ang usapan, Danica, ang sabi ni Enzo, habang itinutulak ang panulat sa harap ko. Pirmahan mo na ang quitclaim na yan. Huwag mo nagsubukan na humingi ng kahit isang sentimo sa amin. Dahan-dahan kong kinuha ang panulat. Hawak ang panulat, tiningnan ko si Doña Pilar nang diretso sa kanyang mga mata. Ito na ba ang lahat ng papel na gusto ninyong pirmahan ko? Ang tanong ko. Opo. At pagkatapos niyan, hindi ka na pwedeng lumapit muli kay Enzo, ang mabilis na sagot ni Katrina. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang inilapat ang panulat sa papel. Sa loob ng ilang segundo, matalim kong isinulat ang aking lagda sa ilalim ng quitclaim. Ngunit sa halip na ibalik ang papel sa kanila, kinuha ko ang aking bag at naglabas ng isa pang piraso ng dokumento na may opisyal na selyo ng Alvarado Investment Group. Inilapag ko ang aking dokumento sa ibabaw ng kanilang quitclaim. Dahan-dahang itinulak ito patungo sa gitna ng mesa sa harap mismo ni Doña Pilar. Ano ito? Ang tanong ng matandang babae habang nakatitig sa papel. Yan ang opisyal na summons at notification para sa isang emergency independent audit na magsisimula bukas ng umaga 8:00 sa Villamor Medical Center, ang malamig kong pahayag habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Napatigil si Doña Pilar sa pagkain. Si Enzo ay biglang napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Anong audit ang sinasabi mo? Ang sigaw ni Enzo. Wala kang karapatang magpa-audit sa ospital namin. Wala ka ng koneksyon sa amin pagkatapos mong pirmahan ang quitclaim na yan. Tiningnan ko si Enzo na may kasamang matinding awa sa aking mga mata.
Ang quitclaim na iyan ay para lamang sa mga personal na ari-arian na naiwan ko sa bahay ninyo, Enzo. Ang sabi ko habang isinusuot ang aking bag. Ngunit ang ospital, mula ngayong hapon ang Alvarado Investment Group ay pormal nang nagmamay-ari ng 55% ng kabuuang shares ng Villamor Medical Center. Ako na ang may hawak ng mayora ng inyong board. Anong halos sabay na sigaw ni Doña Pilar at ni Katrina? At bilang may-ari ng mayorya ng shares, may karapatan akong magpatawag ng forensic audit upang alamin kung saan napunta ang bawat sentimo ng pondo ng ospital, kabilang ang 300 milyong pisong loan na pumasok sa inyong account. Kahapon, gamit ang aking peking lagda, ang dagdag ko sa isang napakalamig na tinig na nagpatahimik sa buong silid. Ang mukha ni Enzo ay biglang nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi siya makapagsalita. Si Doña Pilar naman ay napahawak sa kanyang dibdib dahan-dahang napaatras sa kanyang upuan habang nakatitig sa akin na parang nakakita ng isang multo. Magkita-kita tayo bukas ng umaga sa ospital, Doña Pilar, ang huli kong sabi habang naglalakad patungo sa pinto. Siguraduhin ninyong maayos ang inyong mga libro ng account dahil kapag may nakita akong kahit isang sentimo na nawawala, hindi ko kayo hahayuang makatulog sa sarili ninyong kamabukas ng gabi. Binuksan ko ang pinto at lumabas ng restaurant nang hindi man lang lumingon muli sa likod. Sa loob ng silid na iwan ng 3 taong napuno ng takot habang ang kanilang huling hapunan ng pagmamayabang ay tuluyan ang naging simula ng kanilang pinakamalaking bangungot. Eksaktong 8:00 ng umaga ang malawak at marangyang lobby ng Villamor Medical Center ay napuno ng ingay ng mga sapatos at mabilis na hakbang ng mga taong nakasuot ng pormal na itim na suit. Pinangunahan ni Ate Marco ang isang pangkat ng halos 20 kilalang forensic auditors mula sa bansa. May hawak silang mga laptop portable scanners at mga opisyal na selyo para sa investigasyon. Ang mga pasyente doktor at lalo na ang mga nurse na tulad ni Teresa ay nakatayo sa gilid, tahimik na pinapanood ang hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Magandang umaga sa inyong lahat, ang malakas na pahayag ni Marco sa harap ng security chief ng ospital habang ipinapakita ang isang legal na dokumento. Kami ang inatasan ng bagong mayorya ng Board of Directors upang magsagawa ng agarang pagsusuri sa lahat ng libro ng accounts, digital transactions at mga kontrata ng ospital na ito sa loob ng nakaraang 5 taon. Walang sinumang papayag ang maglabas ng kahit isang piraso ng papel o file mula sa gusaling ito nang walang pahintulot ko. Samantala sa loob ng kanyang opisina sa 3 palapag, halos magwala si Enzo sa matinding takot. Mabilis ning hinila ang mga drawer ng kanyang mesa, kinukuha ang mga dokumento ng bangko at nagtatangkang ipasok ang mga ito sa loob ng isang papel shredding machine. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Bakit ayaw ma-delete ng mga file na ito sa computer? Ang galit na sigaw ni Enzo habang mabilis na pinipindot ang keyboard. Tawagan mo ang IT department. Sabihin mo sa kanila na i-delete ang lahat ng financial records ng nakaraang buwan. Hindi po pwede, Dr. Enzo, ang nanginginig na sagot ng kanyang sekretarya na nakatayo sa may pinto. Nalock na po ng system admin ang lahat ng server access mula sa labas. Sinasabi po nila na ang buong database ay nasa ilalim na ng kontrol ng Alvarado Investment Group. Narinig ni Enzo ang malakas na kalansing ng pinto nang bumukas ito at pumasok si Doña Pilar kasama si Katrina. Ang matandang babae ay hindi na mukhang marangal tulad ng kagabi. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at pag-aalala. Enzo, ano ang ginagawa mo? Ang sigaw ni Doña Pilar. Bakit hinayaan mong pumasok ang mga taong yon sa loob ng ospital? Paalisin mo sila? Gamitin mo ang security guards. Ma'am, wala na tayong magagawa. Ang halos maiyak na sagot ni Enzo habang napapasabunot sa kanyang sariling buhok. Sila na ang may-ari ng mayora ng shares. Ang mga guards ay sumusunod na sa utos ng mga abogado ni Danica. Dito na tuluyang nawalan ng kontrol si Katrina. Ang kanyang pangarap na maging kabahagi ng isang mayamang pamilya ng mga doktor ay mabilis na naglalaho na parang bula sa hangin. Humakbang siya palapit kay Doña Pilar, ang kanyang mukha ay puno ng galit habang itinuturo ang matandang babae.
Pinahamak ninyo ako ang hysterical na sigaw ni Katrina habang umaagos ang kanyang mga luha na sumisira sa kanyang makeup. Sabi ninyo ay mayaman kayo. Sabi ninyo ay kontrolado ninyo ang ospital na ito. Bakit nadamay ang pangalan ko sa kasong pagpepeke ng lagda isang kilalang doktor ako? Kapag nalaman ng medical board ito, tatanggalan ako ng lisensya. Huwag mo akong sigawan, Katrina, ang ganting sigaw ni Doña Pilar habang nanlilisik ang mga mata. Isang hamak na doktor ka lang na pumasok sa pamilya namin dahil sa pera. Kung hindi dahil sa kasakiman mo na makuha ang singsing na iyon, hindi sana kami magmamadali ni Enzo na gawin ang loan. Huwag mong isisi sa amin ang lahat ng ito. Wala kayong utang na loob ang hiyaw ni Katrina habang itinutulak ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ni Enzo, dahilan upang malaglag ang mga ito sa sahig na may malalakas na kalabog. Kayo ang nag-udyok sa akin na pirmahan ang mga papel na yon bilang witness. Ginamit ninyo ako. Tumigil kayong dalawa, ang sigaw ni Enzo habang nakatayo sa pagitan ng kanyang ina at ng kanyang bagong kasintahan. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Ang magandang imahe ng pamilya Villamor ay tuluyang nawala na palitan ng isang pangit at mababang uri ng pag-aaway ng mga taong nag-aagawan sa natitirang piraso ng kanilang kasinungalingan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang pinto ng opisina ay biglang bumukas na napakalakas. Ang corporate secretary ng ospital ay pumasok na halos hindi makahinga, ang kanyang muka ay maputlang maputla. Dr. Enzo, Doña Pilar, ang nanginginig na bungad ng sekretarya habang nakahawak sa pinto. Nakahanda na po ang lahat ng miyembro ng Board of Directors sa main conference room. Naghihintay na po sila. Sino ang nagpatawag ng pulong na yan? Ang galit na tanong ni Doña Pilar habang pinapahid ang kanyang pawis sa leeg gamit ang panyo. Ang bagong chairman ng board po, ma'am, ang sagot ng sekretarya habang dahan-dahang lumilingon sa likod. Kakarating lang po niya sa main lobby at kasalukuyan ng paakyat dito. Narinig ng lahat ang tunog ng pagdating ng elevator sa kanilang palapag. Isang maayos at matatag na tunog ng mga hakbang ng sapatos na may mataas na takong ang dahan-dahang lumalapit sa kahabaan ng pasilyo. Ang bawat hakbang ay parang isang mabigat na tibok ng puso sa loob ng tahimik na opisina ni Enzo. Dahan-dahan silang napatingin sa pinto. Nakatayo ako run, suot ang isang mamahaling puting coat, ang aking buhok ay maayos na nakatali sa likod at ang aking mga mata ay may taglay na lamig na kayang magpatigil sa takbo ng oras. Kasunod ko si Ate Marco at ang dalawang pulis na nakasuot ng pormal na uniporme na tahimik na nakatayo sa aking likuran. Magandang umaga, Enzo. Doña Pilar, Katrina ang bati ko sa isang napakakalmado, ngunit may kapangyarihang tinig. Oras na para harapin ninyo ang board. Ang silid ng pagpupulong ng Board of Directors ay napuno ng nakakabinging katahimikan nang pumasok ako. Nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang mahogany ang 12 iginagalang na doktor at malalaking investor ng Villamor Medical Center. Sila ang mga taong matagal nang nagbulag-bulagan sa pamamalakad ni Doña Pilar dahil sa takot na masira ang pangalan ng ospital. Subalit na yung araw, ang takot sa kanilang mga mukha ay halata habang nakatingin sa akin at sa dalawang pulis na nanatiling nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa dulo ng lamesa sa upuan na may mataas na sandalan na nakalaan para sa chairman ng board. Huwag mong subukang umupo dyan, Danica, ang galit na sigaw ni Doña Pilar habang mabilis na pumasok sa silid kasunod si Enzo at si Katrina. Ang matandang babae ay pilit na ibinabalik ang kanyang marangal na tindig sa harap ng mga miyembro ng board. Ang upuang yan ay para lamang sa pamilya Villamor. Wala kang karapatang pamunuan ang pulong na ito. Tiningnan ko siya nang walang reaksyon. Dahan-dahan akong umupo sa upuan, inayos ang aking puting coat at ipinatong ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Mga kasamahan sa board, ang panimula ko, ang aking boses ay malinaw at umaalingaw. Ngaw sa buong silid, mula kahapon ng hapon, ang aking kumpanya, ang Alvarado Investment Group, ay formal nang humahawak ng 55% ng shares ng ospital na ito. Ibig sabihin ako na ang tumatayo bilang chairman ng Board of Directors ng Villamor Medical Center. Mga doktor, huwag kayong makinig sa babaeng ito. Ang pagsingit ni Enzo habang lumalapit sa lamesa
Ang kanyang mukha ay puno ng desperation at galit. Si Danica ay desperada lamang dahil sa aming kamakailang hiwalayan. Hindi niya matanggap na iniwan ko siya para sa isang tunay na doktor. Yera ng personal na emosyon ang ginagawa niya rito upang sirain ang reputasyon ng ating ospital. Wala siyang alam sa medisina at wala siyang karapatang magdesisyon para sa atin. Tumingin si Enzo sa mga matatandang doktor na kasapi ng board, pilit na humihingi ng suporta sa kanila. Tutupo ang sinasabi ni Enzo, ang umiiyak na pahayag ni Katrina habang dahan-dahang lumalapit sa isa sa mga matatandang board member. Ginamit po ni Danica ang kanyang kapangyarihan sa pananalapi upang iharas kami. Nais niyang sirain ang aking karera bilang doktor dahil lamang sa selos. Pumasok ang mga tao niya sa ospital ngayong umaga nang walang anumang legal na permit. Pakiusap po, huwag ninyong hayaang masira ng isang bitter na babae ang institusyong ito. Ang pag-arte ni Katrina ay napakahusay. Ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak at ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na tila ba siya ang biktima sa buong kwentong ito. Nagsimulang mag-usap-usap sa mahinang boses ang ilang miyembro ng board. May ilang tumanggo kay Katrina na tila ba naaawa sa dalawang batang doktor na hinahabol ng isang mayamang asawa. Si Doña Pilar naman ay tumayo sa tabi ng aking upuan, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kapalaluan. Ipakakaladkad kita palabas ng gusaling ito. Danica, ang pabulong na banta ni Doña Pilar sa aking tabi, isang ordinaryong alvarado ka lang. Hindi mo kayang tapatan ang kapangyarihan ng pamilya Villamor sa lipunang ito. Nakinig ako sa bawat salita nila. Hindi ko sila pinutol, hindi ko sila sinigawan at hindi ko ipinakita na naaapektuhan ako sa kanilang mga insulto. Ang aking mukha ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Nang matapos sila magsalita, dahan-dahan kong inangat ang aking kanang kamay at marahang itinapik ang aking daliri sa ibabaw ng lamesa. Sa aking senyas, mabilis na lumapit si Ate Marcos sa control panel ng silid. Ang malaking puting screen ng projector sa likod ko ay dahan-dahang bumaba mula sa kisame. Ang mga ilaw sa loob ng silid ng pagpupulong ay kusang namatay na iwan ang buong silid sa gitna ng liwanag na nagmumula sa screen. Sa gitna ng screen lumitaw ang isang napakalinaw na financial flowchart. Ang bawat transaksyon, bawat withdrawal, at bawat paglilipat ng pondo mula sa Emergency Operational Fund ng ospital patungo sa personal na account ni Enzo at ni Doña Pilar ay nakasulat ng detalyad o kasama ang mga petsa at oras ng bawat transaksyon. Ano ito? Ang nauutal na tanong ng isa sa mga matatandang doktor habang nakatitig sa screen. Iyan po ang patunay kung paano ninakawan ni na Dr. Enzo Villamor at Doña Pilar ang sarili nilang ospital, ang kalmado kong sagot. Ginamit nila ang pondo na nakalaan para sa mga oxygen tanks, ventilators, at hazard pay ng mga nurse upang pundohan ang kanilang mga personal na luho, kabilang ang pagbili ng mga mamahaling sasakyan at alahas. Hindi yan totoo. Gawa-gawa lang ang mga papel na yan. Ang sigaw ni Enzo, bagaman ang takot sa kanyang boses, ay hindi na niya maikakaila. Huwag kang magmadali, Enzo. May mas magandang bahagi pa ang pagtatanghal. Na ito ang mahina kong sabi habang muling tumatapik sa lamesa. Nagpalit ang larawan sa screen. Sa pagkakataong ito, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang anggulo ng camera ay nagpapakita ng loob ng opisina ng presidente ng ospital noong nakaraang gabi. Napakalinaw ng kuha ng camera. Nakita ng lahat ng miyembro ng board si Doña Pilar na kinukuha ang makapal na pulang folder mula sa kanyang vault. Nakita nila si Katrina na naglalagay ng mga opisyal na selyo ng ospital sa mga blangkong papel. At ang pinakamatinding bahagi nakita ng lahat si Enzo. Hawak ang panulat dahan-dahang ginagaya ang aking lagda sa ibabaw ng 300 milyong pisong loan agreement sa ilalim ng liwanag ng ilaw sa kanyang mesa. Ang buong silid ay napuno ng isang napakalalim na singhap ng gulat mula sa mga miyembro ng board. Ang ilan sa kanila ay napahawak sa kanilang ulo, habang ang iba ay tumingin kay Enzo nang may matinding pandidiri at galit. Ang mukha ni Enzo ay tuluyang nawala ng lakas.
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang bumagsak sa gilid ng kanyang katawan at ang kanyang paningin ay nanatiling nakatitig sa kanyang sariling krimen na ipinapakita sa malaking screen sa harap ng buong board ng ospital. Ang katahimikan sa loob ng silid ay napakapikit na tila ba ang bawat isa sa mga miyembro ng board ay natatakot na gumawa ng kahit munting tunog habang nakatitig sa screen. Isang kasinungalingan ang video na yan, ang pagalit na sigaw ni Doña Pilar. Pagaman ang kanyang boses ay nanginginig at hindi na nagtataglay ng dating tapang. Gawa-gawa lang ng mga tauhan mo ang kuha na yan. Danica, ninakawan mo ang aming pribadong opisina. Ang pamilya Villamor pa rin ang nagtayo ng ospital na ito at wala kayong karapatang husgahan kami. Tumingin ako sa matandang babae nang may matinding lamig sa aking mga mata. Doña Pilar ang wika ko habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking upuan. Ang camera na kumuha ng video na yan ay bahagi ng opisyal na security system ng ospital na nakakonect sa server na ako mismo ang nagbayad noong nakaraang taon. Walang sinumang nagnakaw maliban sa inyong dalawa ng anak mo. Mabilis na tumayo si Dr. Santos, ang pinakamatandang miyembro ng board at isa sa mga iginagalang na doktor sa Maynila. Tiningnan niya si Enzo nang may matinding pandidiri sa kanyang mga mata. Enzo, paano mo nagawa ito? Ang tanong ni Dr. Santos, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkabigo. Sinuway mo ang iyong sinumpa ang tungkulin bilang doktor? Pinabayaan mo ang mga pasyente, nagnakaw ka sa pondo ng kagamitang medikal at ngayon ay napatunayan na naging kriminal ka pa para lamang sa pera ng asawa mo. Isang malaking kahihiyan ka sa propesyon ng medisina. Hindi po ganun ang nangyari, Dr. Santos, ang nauutal na pagtatanggol ni Enzo. Habang dahan-dahang umaatras ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto. Pinilit lang ako ni Mom, siya ang nagsabi na gawin ko ito para maisalba ang ospital. Enzo, ang galit na sigaw ni Doña Pilar sa kanyang anak, hindi makapaniwala na ibebenta siya nito para lamang maisalba ang sarili. At ikaw, Dr. Katrina Sarmiento, ang baling ko kay Katrina na kasalukuyang nakasandal sa pader, umiiyak habang tinatakpan ang kanyang mukha. Kasama ang iyong lagda bilang testigo sa isang huwad na dokumento. Ginamit mo ang iyong lisensya bilang doktor upang maging kasabot sa isang krimen ng falsification. Isusumite ko ang opisyal na ulat na ito sa Professional Regulation Commission upang tuluyan ng kanselahin ang iyong lisensya sa paggagamot sa buong bansa. Huwag po, Ma'am Danica, pakiusap ang sigaw ni Katrina habang nagpapakumbaba lumalapit sa akin habang umaagos ang kanyang mga luha. Wala po akong alam sa mga utang nila. Pinilit lang ako ni Enzo. Sinabi niya sa akin na magiging maayos ang lahat kapag nakuha ang pera, pakiusap po. Huwag ninyong sirain ang aking karera bilang doktor. Huwag kang mag-alala, Katrina. Hindi ako ang sumira sa karera mo, ang kalmado kong sagot habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang sarili mong kasakiman ang gumawa niyan. Tumingin ako sa buong miyembro ng board. Mga kasamahan sa board bilang may-ari ng 5% ng shares ng Villamor Medical Center, formal kong ipinapanukala ang agarang pagtanggal kay Dr. Enzo Villamor bilang presidente at chief executive officer ng ospital na ito at ang pagsasampa ng opisyal na demanda ng korporasyon laban sa kanila ni Doña Pilar para sa pagnanakaw ng pondo ang seryoso kong pahayag. Ang sinumang sumasang-ayon ay mangyaring itaas ang kanilang kamay. Walang pag-aalinlangan. Isa-isang itinaas ng lahat ng 12 miyembro ng board ang kanilang mga kamay. Si Dr. Santos pa, ang unang nagtaas, ang kanyang muka ay puno ng matigas na pagpapasya upang linisin ang pangalan ng institusyon na dinungisan ng pamilya Villamor. Nakatitig si Doña Pilar sa mga nakataas na kamay. Ang kanyang kaharian, ang kanyang kapangyarihan na kanyang iningatan sa loob ng maraming dekada ay tuluyan ng naglaho sa loob ng isang sandali. Napahawak siya sa mesa upang wag tuluyang bumagsak sa sahig. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng silid dahan-dahang, pumasok ang tunog ng mga sirena ng pulis mula sa labas ng gusali. Ang tunog ay dahan-dahang, lumalapit umaalingaw-ngaw, sa hangin na tila ba nagbabadya ng katapusan ng kanilang maling laro. Mabilis na bumukas ang pinto ng conference room. Ang 2 pulis na kanina pa naghihintay sa labas ay dahan-dahang pumasok, hawak ang mga opisyal na dokumento ng pag-aresto. Sino po sa inyo si Dr. Enzo Villamor at Ginang Pilar Villamor?
Ang tanong ng opisyal ng pulisya habang nakatingin sa kanila. Ako si Dr. Enzo. Ang mahina at kanginginig na sagot ni Enzo, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Inilabas ng pulis ang isang pares ng kulay pilak na cuffed habang naglalakad patungo sa kanya. May hawak kaming warrant of arrest na nilagdaan ng Regional Trial Court para sa kasong falsification of commercial documents at estafa, ang malamig na pahayag ng pulis. Sumama po kayo sa amin sa istasyon ng mapayapa. Nang makita ni Enzo ang bakal na cuffed na papalapit sa kanyang mga kamay, ang kanyang natitirang katapangan ay tuluyang naglaho at sa gitna ng silid ng board, dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig habang nakatingin sa arken ng may matinding pagmamakaawa. Nakaluhod si Enzo sa malamig na sahig ng conference room, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang dahan-dahang binalot ng matigas na bakal ng handcuffs. Ang kanyang luha ay walang tigil sa pag-agos, sumisira sa natitirang imahe ng isang respetadong doktor na kanyang ipinagmamalaki sa loob ng maraming taon. Danica, pakiusap, ang sigaw ni Enzo habang gumagapang palapit sa akin. Pilit na inaabot ang dulo ng aking damit gamit ang kanyang mga kamay na nakakadena. Pakiusap, mag-usap tayo. 8 taang tayo nagsama bilang mag-asawa. Mahal kita, Danica. Nagkamali lang ako, nadala lang ako ng matinding stress sa utang ng ospital. Si Mom ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito. Pakiusap, iligtas mo ako, kahit na yun lang. Tumingin ako sa kanyang mga kamay na nakahawak sa dulo ng aking puting coat. Walang galit, walang sakit, at walang kahit munting awa na natira sa aking dibdib habang nakatitig sa kanya. Ang lalaking ito na dating naging buong mundo ko ay mukhang napakaliit at napakahina sa aking harapan. Dahan-dahan kong iniyo ko ang aking katawan. Isa-isa kong inalis ang kanyang mga daliri mula sa aking damit marahan. Ngunit may matigas na pagpapasya. Enzo, ang mahina at kalmado kong sabi habang nakatitig ng griatso sa kaning namumulang mga mata. Nagsakripisyo ako ng 8 taon ng aking buhay upang iligtas ang pamilya mo mula sa kahirapan at kahihiyan. Binayaran ko ang mga utang ninyo, binuhat ko ang ospital ninyo at tiniis ko ang bawat pang-aapi ng ina mo. Dahil lang sa paniniwala kong mahal mo ako. Huminto ako ng ilang segundo, hinayaang pumatak ang bawat salita sa kanyang naguguluhang isip. Ngunit ang 8 taong iyon ay sapat na ang dagdag ko habang dahan-dahang tumatayo at humahakbang paatras upang tuluyan siyang iwanan. Simula ngayong araw, ang tanging taong kailangan kong iligtas ay ang sarili ko. Hindi Danica, pakiusap. Huwag mo akong iwanan dito, ang hiyaw ni Enzo, habang dahan-dahan siyang itinayo ng mga pulis upang hilahin palabas ng silid. Sa tabi niya si Doña Pilar ay tahimik na inilalabas ng isa pang pulis. Ang matandang babae ay hindi na makatingin sa akin. Ang kanyang ulo na laging nakataas ng may kapalaluan ay nakayuko na ngayon. Pilit na tinatakpan ng kanyang panyo ang mga kamay na may nakakadenang bakal upang huwag makita ng mga empleyado sa labas. Sumunod sa kanila si Katrina, umiiyak at nagmamakaawa sa mga pulis habang mabilis na inilalabas sa kabilang pinto ng gusali upang iwasan ang mga mamamahayag na nagsisimula ng magtipon sa labas ng ospital. Nang tuluyang sumara ang pinto ng conference room, ang katahimikan ay muling bumalik sa silid. Tumingin ako sa mga miyembro ng board na kasalukuyang nakatayo at nakatingin sa akin ng may malalim na paggalang. Ma'am Danica, ang basag na tinig ni Dr. Santos habang lumalapit sa akin. Maraming salamat sa pagliligtas sa ospital na ito. Mula ngayon, buo ang suporta namin sa inyong pamumuno. Tumango ako sa kanya ng may munting ngiti. Salamat po, Dr. Santos. Handa na po ang aking legal team upang ayusin ang lahat ng papel para sa agarang paglabas ng pondo para sa mga sahod at kagamitan ng ating mga nurse at doktor. Ibabalik natin ang tunay na pangalan at danggal ng ospital na ito. Naglakad ako palabas ng conference room at tinahak ang pasilyo patungo sa main elevator. Habang naglalakad ako, nakita ko ang mga doktor, nurse at utility staff na nakatayo sa magkabilang gilid ng daan. Walang ingay, ngunit ang bawat isa sa kanila ay nakatingin sa akin ng may mga matang puno ng pasasalamat at pag-asa. Nakita ko si Nurse Teresa sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahan siyang tumango sa akin habang may luha ng kagalakan sa kanyang mga mata.
Tumango ako sa kanya bilang tugon bago pumasok sa loob ng elevator. Nang sumara ang pinto ng elevator, tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin ng bakal na pader. Ang babaeng mahina, ang babaeng laging nagtitiis, at ang babaeng umiyak sa loob ng sasakyan noong araw ng hiwalayan ay wala na. Ang natitira na lamang sa harap ko ay isang babaeng may sapat na lakas, dignidad at kapayapaan sa kanyang sarili. Ang 8 taon kong pagiging Mrs. Danica Villamor ay opisyal nang natapos. Ngunit ang aking tunay na buhay bilang Danica Alvarado ay nagsisimula pa lamang ngayong araw sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng Maynila. Habang dahan-dahang sumasara ang pinto ng elevator at pinaliligiran si Danica ng liwanag ng umaga, doon natin nakita ang pagsisimula ng isang bagong kabanata ng kanyang buhay. Ang kanyang kwento ay hindi lamang pagtatapos ng isang masakit na pagsasama, kundi ang simula ng kanyang tunay na paglaya. Mga mahal kong tagapakinig muli, ay nagpapasalamat ako sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata na ating pinagdaanan, batid kong marami sa inyo ang nakaramdam ng matinding galit-lungkot at sa huli ay ang kapayapaan na naramdaman ni Danica. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaisip sa eksena kung saan nakatayo si Danica sa madilim na pasilyo ng ospital. Hawak ang nagusot na papel ng record ng kalusugan ng isang batang walang kalaban-laban. Doon ko napagtanto na ang pinakamalalim na sugat ay hindi yaong nakikita ng ating mga mata, kundi ang mga sugat sa ating puso na pilit nating ikinukubli sa likod ng ating mga ngiti at sakripisyo. Sa buhay natin, madalas nating ibinibigay ang lahat para sa mga taong mahal natin. Nagsasakripisyo tayo, nagtitiis at kung minsan ay hinahayaan nating tapakan ang ating sariling pagkatao sa ngalan ng pagmamahal o tungkulin. Ngunit ang kwento ni Danica ay nagiiwan sa atin ng isang napakahalagang aral tungkol sa paghilom at pagpapahalaga sa sarili. Tulad ng isang doktor na hindi maaring makapagsagawa ng operasyon upang magligtas ng buhay kung ang kanyang sariling mga kamay ay marumi o sugatan, hindi rin natin kayang magbigay ng tunay na pagmamahal at kalinga sa iba kung ang sarili nating puso ay tuluyan ng nauubos at dumurugo. May mga pagkakataon na ang pinakamalaking kabayanihan na maaari nating gawin ay ang piliin ng ating sariling kapayapaan, bawiin ang ating sariling dignidad, at aminin sa ating sarili na ang unang pasyente na kailangan nating gamutin at iligtas ay walang iba kundi ang ating sariling puso. Naniniwala ba kayo na tama ang naging desisyon ni Danica na huwag patawarin si Enzo at Doña Pilar hanggang sa huli? O kayo ba ay may ibang pananaw kung paano niya hinarap ang kanyang mga naging pagsubok? Nais ko pong malaman ang inyong mga saloobin. Habang pinakikinggan ninyo ang kwentong ito, nasaan po kayo ngayon at ano ang inyong kasalukuyang pinagkakaabalahan? Nais ninyo bang ibahagi ang inyong sariling karanasan na katulad ng pinagdaanan ni Danica? Mangyaring isulat ang inyong mga kwento sa bahagi ng mga komento sa ibaba. Huwag din po ninyong kalimutang pindutin ang pindutan ng paggusto at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay, upang magpatuloy ang ating pagbabahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Muli nawa ay manatili ang kapayapaan at pag-asa sa inyong mga tahanan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng buhay at pag-ibig. Pamagat ng kwento ang unang pasyente ng aking puso. Ang kwentong ito ay isinulat hango sa inspirasyon ng mga totoong buhay sa labas. Iniaalay para sa lahat ng mga dumaan at kasalukuyan dumadaan sa katulad na pagsubok. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay isinulat muli bilang katang-isip lamang at walang layuning pumuna o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay aliw at maghatid ng positibong mensahe.